Masarap ba yung luto ko, anak? Oo, Nay. Walang katulad. Nga po pala, napakain ko na si Biik kanina pagkatapos ko maligo Para ako nalungkot kasi hindi magtatagal. Kakatayin na rin natin siya para gawing adobo. Napalapit ka ba sa mga alaga natin, nak? Pasensya ka na. Kailangan natin gawin yun. Kasi ito ang pangkabuhayan natin Mahirap kasi kung bibili pa tayo sa palengke ng lulutuin natin. Hindi natin sigurado kung malinis ba yung karne. At least kung galing sa atin mismo yung laman, alam natin na talagang malinis. Naalagaan ng mabuti at may halo talagang pagmamahal. Kasi minahal din naman natin sila bago natin katayin. Si nanay naman, naisingit pa talaga yan. Pero may punto ka naman po Meron kasi iba na hindi nila masyado nililinisan. Kahit dapat doble pag-iingat yung gawin nila sa binibenta nila. Hayaan mo na, anak. Ang mahalaga, napakain mo na si Biik. At malinis ang konsensya natin sa mga ulam na niluluto natin. Totoo, Nay. Nay, hindi ka pa ba matutulog? Ay mamaya na ako, anak. Kailangan ko munang tapusin tong sinusulat ko Hindi po ba sumasakit yung mata mo, Nay? Parang gabi-gabi ka na lang nagsusulat yan sa kwaderno mo. Ang dilim pa ng pwesto mo. Ba't hindi mo nalang pagpabukas siya, Nay? Hayaan mo na ako, Razel. Pag natapos ko naman to, matutulog na rin ako. Ang mabuti pa, mauna ka na lang. Para naman hindi ka magmukhang maputla bukas sa palengke. Ay baka mamaya himatayin ka na lang bigla. Hindi talaga kita sasaluhin. Baka kaamoy ka pang saluhin ko, Nay. Pero sige, mauna na po ako. Naantok na po ako Sunod ka, Nay, Oo, susunod ako. Sige na. Mahal kita, Nay. Mahal na mahal din kita, anak. Nay? Nasaan ka? Si Biik ba yung maingay? Patahimikin mo nga po, Nay. Ang ingay talaga, Nay. Ano ba naman to si Biik? Baka kinabukasan katukin na kami dito ni na Kapitan dalang ingay niya ng madaling araw. Tumahimik ka na, Biik! Nakakarindi ka na Ano yun? Tsaka nasan na ba si nanay? Anong oras na hindi pa rin siya natutulog? Nawili na yata siya sa kasusulat niya sa kwaderno niya. Makatulog na nga. Baala na si nanay magpatahimik siya kay Biik at kumausap kina Kapitan bukas. Bakit may dugo rito? Nasaan si nanay? Kagabi, maingay si Biik. May dugo. May nangyari ba kay Biik kagabi? Nay? Nay, nasan ka? Anong nangyari kay Biik, Nay? Ano pong meron? Bakit kayo nagtutumpukan dito sa bahay namin? Nakita niyo po ba si nanay? Hindi? Nay? Nay? Chinelas to ni nanay May nakakita po ba kay Nanay Dolores, mga kapitbahay? Razel! Nabalitaan ko yung nangyari sa alaga niyong baboy. Kumusta kayo ni Aling Dolores? Nasaan siya? James, buti dumating ka. Si nanay kagabi hindi siya tumabi sa akin sa pagtulog. Tapos, pagising ko, nakita ko may dugo sa pintuan at ito. Chinelas to ni nanay, James. Natatakot ako. Baka may nangyari masama sa kanya. Simula nung bumalik ang anak ng Donato, may nawala na naman. Nakikirabay ako sa pagkawala ng nanay mo. Malamang sa malamang iha, posibleng hindi na siya makabalik pa sa tabi mo. Mang Erning, sinasabi niyo ho bang may kinalaman dito si James at ang pamilya niya? Huwag naman sana kayong manghusga agad dahil hindi niyo pa naman kilala ng lubusan si James. Hindi niya gagawin yun. Pagod na ako magpaliwanag tungkol sa dugong meron ako. Pero ito lang ang sinisigurado ko. Hindi ako bumalik dito para manggulo. Bumalik ako dito dahil dito ang lugar ko. Ito ang mahirap para sa mga taong hindi marunong makinig at hindi marunong umintindi.
Mali ang nagiging interpretasyon nila sa gusto kong sabihin. Ayoko muna pong makinig sa mga sasabihin niyo, Mang Erning. Lalo pat kung para lang husga ng kapwa niyo kaya niyo yung ginagawa. Umalis na tayo rito, James. Tulungan mo ako hanapin si nanay. Bumalik na ang sumpa at hanggat walang natututo, patuloy nagigising ang dugo niya. Huwag mo na siyang pansinin, James. Hindi mahalagang opinyon nila. Salamat, Rachel. Palagit lagi dahil hindi mo ako kailanman iniwan sa ere. Hindi mayayari yon, James. Ang daming kami sa daan na to. Bakit parang sinadya tong ihulog? Si Biik na ba to? Tingin ko oo. Yung amoy ng dugo ay amoy malansa na parang karne. Mukha nga, pero paano ba natin malalaman kung amoy ng karne ng tao itong sinisingot natin, James? Hindi ako sigurado. Pero siguro mas masangsang kaysa sa mga hayop. Paano naman natin malalaman yung ganoon? Uy, ba't mo tinitilaan yan? Anong amoy ng reklamo? Ha? Regla talaga, James? Pasensya na. Wala kasi akong ibang maisip na pwede nating pagbasayan ng amoy eh. Kung ganun, yung dugo ko kasi amoy metal na nakaka-addict. Yung bang kahit ilang beses mong amuyin, gugustuhin mo pa rin amuyin? Parang sobrang naman yan, Rachel. Ganito na lang. Sugatan na lang natin yung mga sarili natin. Baka dun malaman natin. Tingin ko hindi sapat yan, James. Pero para sa akin ha, tingin ko naman buhay pa si nanay. Naniniwala ako kasi hindi ako ganun kinakabahan. Pag halos kasi mamamatay-matay na ako sa kaba, baka dun wala na siya talaga. Anong basehan mo? Yung instinct ko, weirdo bang pakinggan? Pero ganun talaga ako Basehan ko yung naturalesa ko kapag ganitong may hindi magandang nangyayari. At ang magandang gawin ay una, dapat kumalma muna tayong dalawa. Sigurado ka ba, Rachel? Inanay mo na yung nawawala. Baka kung ano pang mangyari sa kanya. Alam ko yon, James. At hahanapin naman natin siya. Pero sa ngayon, tingin ko, kailangan ko munang kumalma. Kailangan kong malaman kung ano yung pinanggalingan ng lahat na ito. Dahil una kong narinig na may nangyari sa kulungan ni Biik. Kaya baka doon may makuha tayo. Babalik ba tayo sa inyo? Oo, halika na. Ano? May nahanap kayong bangkay? Di ba wala? Wala ako lahas para patulan ng mga paratang mo, Mang Erning. Kaya ako ipipina mo kay James ang lahat ng to. Tigilan mo na, habang may konsensya pang natitira sa akin. Wala kami nakitang bangkay, kaya naniniwala akong buhay pa si Nani Dolores. Sa ngayon, balak namin tingnan muna ang kulungan ni Biik. Ang mga kagaya mo talaga, Rachel, ang siyang nagpapahamak sa amin sa banig nito. Noon, si Dolores din nagtumulong sa pamilya ni James noong panahon na pinatay ang ama niya. Dahilan para isumpa niya ang baryong ito. At ngayon, makalipas ang 2 dekada, bumalik na naman sila dito ng kanyang pamilya. Nawala naman ang nanay Dolores mo. At ikaw naman ang tumutulong ngayon sa kanya. Hindi mo ba napapansin? Baka dahil patuloy niyong tinutulungan ang mga nilalang na katulad niya. Kaya palagi nila tayong pinipeste. Makonsensya ka talaga, Rachel, dahil nabubuhay na naman ang sumpa. Abay, kung ganito lang naman ang bar yung titirhan ko, puno ng mga mapanghusga na hindi na nga nakakatulong sa sitwasyon, may gana pang magsalita at magbata. Talagang gugustuhin kong masumpa ng masumpa tong baryo na to. Hangal ka, bata ka! Mga ring, tumigil na ako kayo! Kung may galit kayo sa akin lang. Huwag niyo na akong idamay si Rachel dito dahil walang ginagawa sa inyo yung tao. Lahat ng naninira at sumisira sa baryong ito, sa paningin namin salot, iho. Kaya kung ako sa iyo, kung ayaw mong maulit-ulit ito, magpakalayo-layo ka na at lisanin mo ang baryo na ito. Baka sakaling kung gawin mo yon, patahimik ang baryo namin. Huwag! Hindi ko hahayaang magpapadikta ka sa taong hindi ka naman pinapakain, James. Lugar niyo rin to, kaya ipaglaban mo yung karapatan mong manatili rito. At yung pagiging salot, titulo lang naman yan na ginawa ng mga totoong salot At kapag sinabi kong ginawa, ibig sabihin, hindi nun ako kayang tablan, kahit kailan. Magandang buhay, Miss Anne. Bago ang lahat, gusto ko lang sabihin na sobrang avid listener ako ng channel ng Kwentong Takip Silim. Lahat ng video nyo sa lahat ng channels ninyo tulad ng Aswang Diaries, Aswang Radio, Aswang Confessions, Sityo Pangil at Sityo Bangungot, napakinggan ko na.
Talagang wala akong pinalalampas dahil sobrang gaganda at marami rin akong aral na natututunan. Kaya kapag nakikita ko yung thumbnail nyo sa ibang channel na hindi naman sa inyo, auto-report ang ginagawa ko. Ako nga po pala si Razel, hindi ko tunay na pangalan. 57 years old, nasa Bacolod ako ngayon. At itong kwento ko ay nangyari early 2000s, noong 27 years old pa ako. Tungkol ito sa isang baryong sinumpa dahil sa kasakiman ng mga taong nakatira doon, kung sino pa ang mga taong tunay na may mabuting puso ang siyang sumalo sa lahat ng kasalanan ng mga tao sa lugar na yon. Oo nga pala, baka magtanong kayo kung anong pangalan ng baryong yon. Pinalitan ko ang pangalan nun dito sa sulat ko, pati na rin ang totoong mga pangalan ng mga taong nasangkot sa gulo na nangyari. Bilang respeto na rin sa mga nananahimik nilang kaluluwa ngayon. Nagsimula ang lahat sa paboritong putahe ng mga taga-baryo namin, ang adobo. Pasok na sa karinderya mga suki! Bili na po kayo! May libre kami sabaw! Anak naman, may libre naman talaga tayong sabaw sa karinderya natin eh. Ay bakit isinasama mo pa yan kapag tumatawag ka ng customer? Ay nay, wala lang. Para lang maramdaman ng mga tao rito na magaan yung ere na meron tayo dito sa karinderya natin. Kita mo yung mga lumalapit na tatawa pa? Di natin kailangan maging seryoso lagi, nay. Pasok mga suki! Presyong abot kaya ng mga ulam namin. Masarap at may libre sabaw pa. Pasok na po kayo. Ano na lang ang gagawin ko sa'yo, Razel? Ikaw talagang bata. Hayaan mo nila ako sa diskarte ko, nay. Tamo, pagkatapos ito, hindi tayo aabutan ng takip silim. Makakauwi agad tayo sa bahay. Ano pa nga ba? Eh syempre, ikaw nang bahala. Diskarte mo yan eh. O siya, sige na. Aasikasuhin ko muna itong mga customer natin. Ayos, nay. Bumalik ako sa pagwawagayway ng placard na may nakasulat na libreng sabaw habang patuloy na tumatawag ng mga potential customer. Malakas ang kompetisyon dito sa mga karinderya sa palengke namin, Miss Anne. Kaya naman todo kayod talaga ako. Ayoko namang maging boring at walang buhay ang pagpwesto namin dito. Kaya hanggat maaari, ito ang isa sa mga paraan ko para tumatak kami sa mga tao. Hanggang sa... Kain na kayo rito! May libreng sabaw! At yan na yung kakaiba sa karinderya nyo? Ayos pala, Razel, ha? Hay nako, James. Kung hindi ka naman kakain dito sa karinderya namin, mas mabuting tumabi-tabi ka at nagdidilim paningin ko sa'yo eh. Panira ka ng diskarte. Eto naman, binibiro ka lang eh. Kakaiba kasi tong trip mo. Panigurado namang yung ibang karinderya na kalaban nyo may libre ding sabaw. Pero yung sa inyo, pinagsisigawan mo pa. Anong kaibahan nun? Ang kaibahan, may diskarte ako para maramdaman ng mga magiging customer namin na welcome sila sa karinderya namin. At bonus na rin na may masarap na sabaw, hindi ba? Kaya pwede ba? Kung mambibwisit ka lang, iba na lang bwisitin mo. Ang sungit mo talaga, Razel. Meron ka ba? Tsaka lumapit ako rito kasi bibili talaga ako nung uulamin namin. Kaso, sinusungitan mo ko. Kaya parang wag na lang. Anong wag? Hindi pwede hindi ka bumili, ha? Nay! Nandito si Jameson, ang gugulo na naman. Mukhang tatakasan pa ako at hindi bibili matapos niya manginis. Bibili siya, ha? Pakisuyo na lang po. Salamat. Oh, James, iho, ikaw pala. Pagpasensya mo na si Razel, ha? Alam mo naman yung batang yon, masyadong suplada. Ano palang bibilhin mo, iho? Sanay na po ako sa anak nyo, Aling Dolores. Nay, narinig ko yon. Paramihan mo sa kanya yung order niya, Nay. Ikaw talaga, anak. Huwag kang ganyan. Maging mabait ka sa manliligaw mo. Pasalamat at hindi pa nauubusan ng pera to. Kakabili ng mga ulam natin dito. Abay, parang araw-araw yata bumibili rito sa atin eh. Masarap naman po kasi yung ulam na niluluto nyo, Aling Dolores. Kahit sina ina, gustong-gusto na yung ulam na kinakain namin dito galing sa karinderya nyo. Dinig mo yon, Nay? Kaya huwag ka na po mag-alala dyan. Sigurado naman ako hindi rin lugi si James sa ulam natin, no? Masarap ka kayo magluto. Pasaway ka talagang bata ka, Razel. Pero hindi ko rin alam ang gagawin ko kung wala ka rito, anak.
Ay, ano bang order mo, iho? Swerte po talaga si Rachel dahil meron siyang nanay na kagaya mo, Aling Dolores. Napaka-supportive sa kanya at napaka-maalaga. Yung order ko po pala, 2 serve ng adobo tapos 1 dinuguan. Paborito ni nanay yung adobo ala Dolores eh. Hanggang ngayon nagtatanong siya sa akin kung ano ba yung sikreto niyo sa ulam na yon. Pagmamahal. Enjoyin nyo lang magluto, iho. Panigurado namang makakaluto kayo ng mas masarap pa sa adobo na binibenta ko. Naku, malabo yata yan, Aling Dolores. Iba po kapag kayo ang nagluto eh. Walang makakahigit sa kamay na meron kayo. Huwag mo masyadong bulayin si Nanay James. Mamaya maniwala yan. Hindi na ako titigilan yan hanggang mamayang gabi. Di ba, Nay? Napakapilya mo talagang bata ka. Eto na yung ulam mo, iho. Balik ka ulit, ha? Yan! Yan ang dahilan kung bakit gabi-gabi na lang nandito yan si James. Ikaw kasi, Nay eh. Inaanyayahan mo pa eh. Opo, babalik-balikan ko po itong karinderya nyo. Salamat po, Aling Dolores. Rachel, una na ako ha. Salamat, James. Ang totoo niyan, mabait naman si James, Miss Anne. Hindi ko na matandaan kung paano ba nagsimula yung panliligaw niya sa akin. Basta sinabi na lang niya na gusto niya ako at nililigawan na niya ako. Ilang buwan na rin ang lumipas mula nung nag-umpisa yung love story namin. Kalilipat lang kasi ng pamilya niya rito galing sa Maynila. Ang sabi sa akin ni nanay, kababata ko raw si James. Maski si James, sinabi niya rin sa akin yon. Kaso, hindi ko matandaan. Hindi ko nga rin alam kung bakit, Miss Anne. Pero karamihan sa mga memorya ko noong bata pa ako, wala na akong masyadong matandaan tungkol sa nangyayari noon. Mahilig magsulat si nanay sa diary niya, kaya siya ang nagkukwento sa akin tungkol sa mga nangyayari dati noong bata pa ako. Kasama na dyan yung pagka-ayaw ng mga taga-baryo namin sa pamilya ni na James. Mukhang maayos na si James ngayon, anak, ano? Ang aliwalas na ng mukha niya, pati na rin yung aura niya. Kaya nga, Nay eh, napansin ko rin. Natauhan na siguro yung mga taga-baryo. Nakita naman nila na mabuting tao si James at walang masamang intensyon ng pagbabalik ng pamilya niya rito sa baryo. Para sa iyo pa, Nay, dapat ba hindi na sila bumalik ulit dito? Hindi naman ako ang makakapagsabi niyan, iha. Dahil lahat naman tayo ay may karapatan na gawin kung ano ang gusto nating gawin. Yung pagbabalik nila dito sa baryo karapatan nila yun dahil simulat sa pool naman. Taga rito ang pamilya ni na James. Sadyang dulot lang din ng mga nangyari noon. Kaya kinailangan nilang umalis sa baryo natin. Ngayon na bumalik na sila rito, wala na akong nakikitang dahilan para itaboy sila paalis dahil napakabuti ng puso ng pamilya ni James. Nakakalungkot lang, Nay. Kasi kailangan maranasan ni James lahat ng panghuhusga at pangungutya ng mga taga-baryo sa pamilya nila. Matagal naman ang patay ang papa niya si Manong Donato. Kaya di ko maintindihan kung bakit kailangan nilang saluhin lahat ng galit ng mga taga-baryo kung wala naman silang ginagawang masama. Masakit man pakinggan, anak, pero ganyan ang takbo ng buhay ngayon. Madali na lang para sa ibang tao na manghusga kahit wala namang matibay na dahilan para husgahan nila ang kapwa nila. Idagdag pa na maraming may ayaw sa pamilya ni James na nandito sila. Kaya para hindi sila kamuhian ng iba, nakikisali na lamang sila sa pag-ayaw sa presensya ng pamilya ni James dito sa atin. Sana lang, tigilan na nila yan, Nay. Yan ang dahilan kung bakit yung mga tinatampulan nila ng puot ay nawawalan ng kumpiyansa at tiwala na manatili rito sa baryo. Hayaan mo na, anak. Basta't kung meron man tayong pwedeng maitulong sa pamilya ni James, tulungan natin sila sa abot ng makakaya natin. Sobrang swerte ko talaga na ikaw yung naging nanay ko, Nay. Napakabuti ng puso mo. Sana yung mga tao rito ganyan din. Hindi natin mapipilit umintindi yung mga taong nakasarado ang utak sa loob, Rachel. Hayaan na lang natin na dumating yung araw na sila mismo ang makadiskubre kung gaano kabuti yung puso ng pamilya ni James. Ay, sana lang talaga magtuloy-tuloy na maging magaan yung buhay ni James dito sa baryo. Kinagabihan, nilutuan ako ni nanay ng specialty niyang adobo. Ang lambot ng laman.
Tapos malinamnam ng sabaw niya, Miss Anne. Gaya ni James, matagal ko na rin tinatanong kay nanay kung ano ba yung ingredients ng ulam niyang yon. Pero hindi niya sinasabi. Ang sabi niya lang, balang araw daw malalaman ko. At kapag nalaman ko na, baka ako na yung magdala ng putahe na yon hanggang sa pagtanda ko. Nainis ako, Miss Anne, kasi parang sinasabi niya sa akin na pag namatay na siya, tsaka ko palang malalaman. Hindi yung sikretong ingredient niya ang kinaiinisan ko, kundi ang isipin na baka mawala siya sa akin. Hindi ako handa, Miss Anne, at hindi ako kailanman magiging handa. Masarap ba yung luto ko, anak? Oo, Nay. Walang katulad. Nga po pala, napakain ko na si Biik kanina pagkatapos ko maligo Para ako nalungkot kasi hindi magtatagal. Kakatayin na rin natin siya para gawing adobo. Napalapit ka ba sa mga alaga natin, nak? Pasensya ka na. Kailangan natin gawin yun. Kasi ito ang pangkabuhayan natin eh. Mahirap kasi kung bibili pa tayo sa palengke ng lulutuin natin. Hindi natin sigurado kung malinis ba yung karne. At least kung galing sa atin mismo yung laman, alam natin na talagang malinis, naalagaan ng mabuti, at may halo talagang pagmamahal. Kasi minahal din naman natin sila bago natin katayin. Si nanay naman, naisingit pa talaga yan. Pero may punto ka naman po Meron kasi iba na hindi nila masyado nililinisan. Kahit dapat doble pag-iingat yung gawin nila sa binibenta nila. Hayaan mo na, nak. Ang mahalaga, napakain mo na si Biik at malinis ang konsensya natin sa mga ulam na niluluto natin. Totoo, Nay. Pagkatapos namin kumain, hinugasan ko na lang yung pinagkainan namin. Nagkwentuhan na rin kami ni nanay tungkol sa mga kumakain sa karinderya namin na nagkukwento sa kanya tungkol sa estilo ko sa pagkuha ng mga kakain dito sa karinderya namin. Ang sabi nila natutuwa daw sila sa akin. Alam nilang lahat naman ng karinderya ay may libreng sabaw kapag kumakain. Pero hindi nila alam kung bakit nakuha ko pa rin ang mga atensyon nila. Siguro dahil ako lang din ang ganadong-ganadong mag-imbita ng mga kakain sa karinderya namin. Nay, hindi ka pa ba matutulog? Ay mamaya na ako, anak. Kailangan ko munang tapusin tong sinusulat ko eh. Hindi po ba sumasakit yung mata mo, Nay? Parang gabi-gabi ka na lang nagsusulat niya sa kwaderno mo. Ang dilim pa ng pwesto mo. Ba't hindi mo nalang pagpabukas siya, Nay? Hayaan mo na ako, Razel. Pag natapos ko naman to, matutulog na rin ako. Ang mabuti pa, mauna ka na lang. Para naman hindi ka magmukhang maputla bukas sa palengke. Baka mamaya himatayin ka nalang bigla. Hindi talaga kita sasaluhin. Baka kamoy ka pang saluhin ko, Nay. Pero sige, mauna na po ako. Naantok na po ako Sunod ka, Nay, Oo, susunod ako. Sige na. Mahal kita, Nay. Mahal na mahal din kita, anak. Ang hindi ko alam, yun na pala yung huling gabing masasabi ko ang mga salitang yon kay Nanay Dolores. Dahil nung gabing yon, nakarinig ako ng tunog ng baboy na umiiyak. Hindi ko alam kung may ideya kayo sa ganoong tunog. Basta, masakit siya sa tenga tapos akala mo kinakatay. Tatanungin ko sana si nanay kung naririnig niya rin ba ang ingay na yon nang makita kong wala siya sa tabi ko. Nay? Nasaan ka? Si Biik ba yung maingay? Patahimikin mo nga po, Nay. Ang ingay talaga, Nay. Ano ba naman to si Biik? Baka kinabukasan katukin na kami dito ni na Kapitan dalang ingay niya ng madaling araw. Tumahimik ka na, Biik! Nakakarindi ka na Ano yun? Tsaka nasan na ba si nanay? Anong oras na hindi pa rin siya natutulog? Nawili na yata siya sa kasusulat niya sa kwaderno niya. Makatulog na nga. Bahala na si nanay magpatahimik dyan kay Biik at kumausap siya ng Kapitan bukas. Hindi ako nakatulog ng maayos, Miss Anne.
Kinabukasan, daig ko pang hindi natulog ng 7 araw dahil sa sobrang lutang ng pakiramdam ko. Sobrang sakit din ang ulo ko dahil biglaan ng pagbango na ginawa ko. Hindi ko rin nakita si nanay na tulog sa tabi ko kaya naisip ko na baka maaga rin siyang bumangon. Iniisip ko, makainom lang ako ng salabat, gagaan din yung pakiramdam ko. Pero iba ang bumungad sa umaga ko dahil napasigaw ako, Miss Anne. Yung tipong mapapalayas ko ang mga ibon na tahimik na nagpapahinga sa puno. Magigising ko ang diwa ng mga taong kagigising pa lang. Pati na rin yung dadaan sa bahay namin, mapapatigil sa paglalakad at matutuon ang atensyon niya sa bahay namin. Bakit may dugo rito? Nasaan si nanay? Kagabi, maingay si Biik. May dugo. May nangyari ba kay Biik kagabi? Nay? Nay, nasan ka? Anong nangyari kay Biik, Nay? Ano pong meron? Bakit kayo nagtutumpukan dito sa bahay namin? Nakita niyo po ba si nanay? Hindi? Nay? Nay? Chinelas to ni nanay ah. May nakakita po ba kay Nanay Dolores, mga kapitbahay? Rachel! Nabalitaan ko yung nangyari sa alagaan yung baboy. Kumusta kayo ni Aling Dolores? Nasaan siya? James, buti dumating ka. Si nanay kagabi hindi siya tumabi sa akin sa pagtulog. Tapos, pagising ko, nakita ko may dugo sa pintuan at ito. Chinelas to ni nanay, James. Natatakot ako. Baka may nangyari masama sa kanya. Simula nung bumalik ang anak ng Donato, may nawala na naman. Nakikirabay ako sa pagkawala ng nanay mo. Malamang sa malamang iha, posibleng hindi na siya makabalik pa sa tabi mo. Mang Erning, sinasabi niyo ho bang may kinalaman dito si James at ang pamilya niya? Huwag naman ho sana kayong manghusga agad dahil hindi niyo pa naman kilala ng lubusan si James. Hindi niya gagawin yun. Pagod na ako magpaliwanag tungkol sa dugong meron ako. Pero ito lang ang sinisigurado ko. Hindi ako bumalik dito para manggulo. Bumalik ako dito dahil dito ang lugar ko. Ito ang mahirap para sa mga taong hindi marunong makinig at hindi marunong umintindi. Mali ang nagiging interpretasyon nila sa gusto kong sabihin. Ayoko muna pong makinig sa mga sasabihin niyo, Mang Erning. Lalo pat kung para lang husga ng kapwa niyo kaya niyo yung ginagawa. Umalis na tayo rito, James. Tulungan mo ako hanapin si nanay. Bumalik na ang sumpa at hanggat walang natututo, patuloy nagigising ang dugo niya. Huwag mo na siyang pansinin, James. Hindi mahalaga ang opinyon nila. Salamat, Rachel. Palagit lagi dahil hindi mo ako kailanman iniwan sa ere. Hindi mayayari yon, James. Awang-awa po ako kay James, Miss Anne. Para sa akin, hindi na makatarungan ng pagmamaliit at pagmamaltrato na ginagawa sa kanya ng mga taga-baryo. Kung tunay silang may malasakit sa amin ni nanay, dapat hindi pa ako nagigising ay may ginagawa na silang aksyon para hanapin si nanay at alamin kung anong nangyari sa baboy namin. Pero anong ginawa nila? Pinaulanan lang nila si James ng panghuhusga. Si Mang Erning, siya ang dating kapitan ng baryo namin. Isa sa mga matatanda na nakaabot sa sinasabi nilang ama ni James na namatay. At ngayon, imbis na manahimik na lang dahil hindi naman siya nakakatulong sa nangyayari, parang hindi siya marunong makiramdam. Ang daming kami sa daan na to. Bakit parang sinadya tong ihulog? Si Biik na ba to? Tingin ko oo. Yung amoy ng dugo ay amoy malansa na parang karne. Mukha nga, pero paano ba natin malalaman kung amoy ng karne ng tao itong sinisingot natin, James? Hindi ako sigurado. Pero siguro mas masangsang kaysa sa mga hayop. Paano naman natin malalaman yung ganun? Uy, ba't mo tinitilaan yan? Anong amoy ng reklamo? Ha? Regla talaga, James? Pasensya na. Wala kasi akong ibang maisip na pwede nating pagbasayan ng amoy eh. Kung ganun, yung dugo ko kasi amoy metal na nakaka-addict. Yung bang kahit ilang beses mong amuyin, gugustuhin mo pa rin amuyin? Parang sobrang naman yan, Rachel. Ganito na lang. Sugatan na lang natin yung mga sarili natin. Baka dun malaman natin. Tingin ko hindi sapat yan, James. Pero para sa akin tingin ko naman buhay pa si nanay.
Naniniwala ako kasi hindi ako ganun kinakabahan. Pag halos kasi mamamatay-matay na ako sa kaba, baka doon wala na siya talaga. Anong basehan mo? Yung instinct ko, weirdo bang pakinggan? Pero ganun talaga ako eh. Basehan ko yung naturalesa ko kapag ganitong may hindi magandang nangyayari. At ang magandang gawin ay una, dapat kumalma muna tayong dalawa. Sigurado ka ba, Rachel? Inanay mo na yung nawawala, oh. Baka kung ano pang mangyari sa kanya. Alam ko yon, James. At hahanapin naman natin siya. Pero sa ngayon, tingin ko, kailangan ko munang kumalma. Kailangan kong malaman kung ano yung pinanggalingan ng lahat na ito. Dahil una kong narinig na may nangyari sa kulungan ni Biik. Kaya baka doon may makuha tayo. Babalik ba tayo sa inyo? Oo, halika na. Bumalik nga kami sa kubo namin, Miss Anne. Hindi pa rin umaalis sa mga pwesto nila yung mga matatanda kanina na nakapalibot at nag-aabang sa labas ng kubo namin na para bang may makukuha silang sagot sa paghihintay lang. Nagtama ang paningin namin ni Mang Erning na agad lumapit sa amin ni James. Naramdaman kong hinarangan ako ni James kaya't napaatras ang matanda. Ano? May nahanap kayong bangkay? Di ba wala? Wala ako lahas para patulan ng mga paratang mo, Mang Erning. Kaya ako ipipina mo kay James ang lahat ng to. Tigilan mo na habang may konsensya pang natitira sa akin. Wala kami nakitang bangkay, kaya naniniwala akong buhay pa si Nanay Dolores. Sa ngayon, balak namin tingnan muna ang kulungan ni Biik. Ang mga kagaya mo talaga, Rachel, ang siyang nagpapahamak sa amin sa bahay nito. Noon, si Dolores din nagtumulong sa pamilya ni James noong panahon na pinatay ang ama niya. Dahilan para isumpa niya ang baryong ito. At ngayon, makalipas ang 2 dekada, bumalik na naman sila dito ng kanyang pamilya. Nawala naman ang Nanay Dolores mo at ikaw naman ang tumutulong ngayon sa kanya. Hindi mo ba napapansin? Baka dahil patuloy niyong tinutulungan ang mga nilalang na katulad niya, kaya palagi nila tayong pinipeste. Makonsensya ka talaga, Rachel, dahil nabubuhay na naman ang sumpa. Abay, kung ganito lang naman ang bar yung titirhan ko, puno ng mga mapanghusga na hindi na nga nakakatulong sa sitwasyon, may gana pang magsalita at magbata. Talagang gugustuhin kong masumpa ng masumpa tong baryo na to. Hangal ka, bata ka! Mga Ring, tumigil na ako kayo! Kung may galit kayo sa akin lang. Huwag niyo na akong idamay si Rachel dito dahil walang ginagawa sa inyo yung tao. Lahat ng naninira at sumisira sa baryong ito, sa paningin namin salot, iho. Ay ako sa iyo, kung ayaw mong maulit-ulit ito, magpakalayo-layo ka na at lisanin mo ang baryo na ito. Baka sakaling kung gawin mo yon, matahimik ang baryo namin. Huwag! Hindi ko hahayaang magpapadikta ka sa taong hindi ka naman pinapakain, James. Lugar nyo rin to, kaya ipaglaban mo yung karapatan mong manatili rito. At yung pagiging salot, titulo lang naman yan na ginawa ng mga totoong salot eh. At kapag sinabi kong ginawa, ibig sabihin, hindi nun ako kayang tablan. Kahit kailan. Hinila ko na paalis si James sa lugar na yon at dumiretso na kami sa likod ng kubo namin. Doon ko natagpuan ang kulungan ni Biik na maraming bakas ng dugo. Masangsang ang amoy ng lugar na para bang sinulit ang pag-alipusta sa katawan ng alaga naming baboy. Nahabag ang puso ko, Miss Anne. Kahit naman suplada ko, maldita, palaban, at kung ano-ano pang salita na pwedeng ihalintulad sa akin, kahit yang salot pa, ay hinding-hindi nun ako madidiktahan dahil kilala ko ang sarili ko at alam kong sa ganitong punto, maiiyak na ako. Nasaktan ka ba sa sinabi ni Mang Erning kanina? Pasensya ka na ha, kung nadadamay ka pa sa dapat ako lang ang nakakaranas. Ano ka ba, James? Hindi naman ako madaling maapektuhan sa mga ganung bagay, no? Kilala kong sarili ko. At kung alam ko naman hindi ako yung mga salitang yon, hindi ko naman dadamdamin yon. Kaya huwag ka mag-alala sa akin dahil ayos na ayos lang ako. Ikaw nga, Jenny. Mukhang susundin mo na yung gusto mangyari kanina ni Mang Erning. Huwag ha. Yung mga kagaya nila, hindi dapat pinakikinggan. Dahil unang-una, wala naman silang ambag sa mga buhay natin. Pangalawa, wala silang patunay na ginawa natin ng isang bagay na binibintang nila. Pero yung kay Ama,
Alam kong alam mong totoo yun. Hindi naman yun simpleng alamat lang eh. Oo, James, alam ko yon. Alam ko rin na si nanay ang tumulong sa pamilya noong mga panahon yon para masigurong ligtas kayo mula sa mga taga-baryo. Kaya huwag ka nang magtaka kung ganito rin ginagawa ko ngayon. Tanda akong bilin sa akin ni nanay na tutulungan namin kayo sa abot ng makakaya namin. At yun ang ginagawa ko ngayon. Ano ba yan? Imbis na ako yung nagtatanggol sa'yo at nagliligtas, ikaw pang gumagawa nun para sa akin. Nagawa mo naman eh. Tumindig ka para sa akin. Hindi mo ako tinakbuhan. Sapat na yon para malaman ko hindi mo ko iiwanan kapag hipitan na. Pero sana, mahanap na natin si Aling Dolores. Bigla akong na-miss yung adobo niya eh. Ako rin. Wala kaming nakuhang sagot nung umagang yon. Kaya wala akong ibang nagawa kundi ang magpatuloy ng buhay. Yon ang turo sa akin ni Nanay Dolores nung kasama ko pa siya, Miss Anne. Ang sabi niya, kahit anong mangyari, kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon na haharapin ko, kailangang maging matibay pa rin ako. Kailangan may laman ang tiyan ko at kailangan taas noo ko pa rin hinaharap ang buhay na ibinibigay sa akin. Kaya naman yon ang ginawa ko. Kahit mahirap, hinarap ko pa rin yung customers ng karinderya namin na may ngiti at sigla. Kumain ako ng marami at sinagot lahat ng mga customer namin na nagtatanong kung nasaan si Nanay Dolores. Hindi ko naramdaman na parang ginagawa ko lang ang bagay na yon para maitawid ang araw dahil kahit wala si Nanay, ramdam ko pa rin nandyan siya at nasa tabi ko lang. Eto, kumain ka muna. Salamat kasi tinutulungan mo ako dito sa karinderya kahit di naman na kailangan. Sino pa bang tutulong sa'yo kundi ako lang? Pagbusa na akong tanggihan, Rachel. Tsaka, salamat pala dito sa sinigang na baboy. Amoy pa lang, masarap na eh. Di naman kita tinatanggihan, James eh. Malaking tulong nga sa akin na nandito ka. Oo nga pala. Pagkatapos ito, pwede mo ba ako samahan sa gubat? Hindi na tayo nakatuloy doon na isang araw eh. Gusto kong subukan maghanap doon. Malakas yung pakiramdam ko na hindi naman nakalampas sa baryo yung pinagdalang kay Nanay Dolores. Baka nga sa bukid lang hangganan nung pinuntahan nun. Di naman nila mailalabas yun dito sa baryo dahil magtataka yung mga taga-munisipyo. At baka maiba pa yung kwento at maging tampulan pa ng chismis ng mga taga-ibang baryo itong lugar natin. Kung sakali. Kaya sigurado ako nandyan lang yun. Ang lakas ng loob mo, no? Siguro kung ibang tao na yung nakaranas ng ganitong pinagdadaanan, baka hindi na nila kinaya at sinukuan na nila. Pero ikaw, parang kabisado mo pa yung pasikot-sikot ng mga ganitong kaganapan. Para bang sanay na sanay kang nangyayari yung mga ganito. Di naman sa ganun, James. Kailangan ko lang talagang tumingin sa positibong aspeto ng mga ganitong sitwasyon. Baka kasi kapag hindi ko ginawa yun, mabaliw ako tuluyan ako hindi makapag-isip ng maayos. Hindi pwede yun. Kasi talaga hindi ako makakakilos. Kaya nga bilib ako sa'yo eh. Ginagamitan mo talaga ng utak yung problema. Kaya kung titingnan, kahit alam kong mahirap naman talaga yung sitwasyon mo, mukha lang madali dahil malakas ang loob mo na kumilos. Dahil planado mo na sa utak mo yung susunod mong gagawin. Sana nga ganun. Pero malabo pa rin sa utak ko lahat, James. Tulad kagabi, napanaginipan ko tumatakbo ako sa gubat. Madilim. Tapos wala ako ibang marinig kundi yung sigaw ni nanay na pinapaalis ako sa gubat. Pero parang ko gagawin yun. Kung sa totoong buhay parang nakagapos yung katawan ko. Parang kahit anong galaw ko hindi ko magawa. Kasi may mga nakapulupot sa dalawang kamay ko pati na rin sa paa ko. Takot ako, James. Kaya nagdasal na lang ako. Pasalamat ko na lang at nagising pa ako. Pero hindi ko makakalimutan yon. Yung lalaki sa panaginip ko. Hindi ko makita yung mukha niya. Pero alam kong lalaki siya dahil nagsalita siya. Anong sabi niya? Ang sabi niya, hanggat ang dugo ko'y bumabalik sa lupang to, patuloy na babangon ng dilim. Anong ibig sabihin nun? Wala rin ako ideya eh. Pero siguro, kailangan na rin natin kumilos, James. Kailangan natin mahanap si Nanay Dolores sa lalong madaling panahon. Pagkatapos kong magsara ng karinderya, wala na kaming oras na sinayang ni James. Sumibat na agad kami para pumunta sa gubat at hanapin si Nanay Dolores. Kung saan nung mga oras na yon, doon ko palang unti-unting napagtanto na magdadalawang araw na mula nung nawala siya sa kubo namin. At ang totoo niyan, miss na miss ko na siya. Sanay akong magkatabi kaming matulog. Palagi din kaming nagdarasal bago matulog. Kaya ramdam ko yung pagbabago na nakasanayan dahil wala siya sa tabi ko.
Sandali lang. Pahinga muna tayo, Rachel. Kanina pa tayo lakad ng lakad eh. Parang mapuputol na tong pako kasi kanina pa tayo walang pahinga. Kung magpapahinga tayo ngayon, baka abutan tayo ng dilim. Hindi tayo makakauwi ng baryo, James. Kaya tumayo ka na dyan. Makakapagpahinga ka naman pag uwi natin eh. Pero hindi ko na talaga kaya eh. Pwede namang susunod na lang ako sa'yo. Tapos magpapahinga muna ako kahit saglit lang. O sige na, sige na. Magpapahinga na lang tayong dalawa. Konsensya ko pa kapag iniwan kita dito tapos nagkasalisini pala tayo. Pasensya ka na, Rachel ha. Mukhang imbis na makatulong ako. Parang nakakadagdag pa yata ako sa problema mo. Huwag ka nga mag-isip ng ganyan, James. Sinamahan mo na nga ako dito kahit hindi mo naman kailangan gawin yun eh. Tapos sasabihin mo pang dagdag problema ka kahit di naman. Hindi ko lang maiwasan na hindi ganun isipin. Sunod-sunod na kasi yung mga paratang sa akin at sa pamilya ko mula nung bumalik kami rito sa baryo natin. Iniisip ko nga kung tama pa bang bumalik kami rito kasi parang puro problema lang yung dala namin eh. Gaya na lang nung sinabi ni Mang Ernie. Ano ka ba? Huwag ka nga magpapatet sa matandang yun. Sinabihan na kita tungkol dyan, di ba? Hanggat wala silang ambag sa buhay mo, huwag mo silang pakikinggan. Sila ba nagpapakain sa'yo? Bumubuhay? Sila ba yung sumagot ang pamasahe ng pamilya mo pauwi dito? Kung hindi, manahimik sila. At ikaw, palampasin mo lang. Ganun talaga eh. Maingay ang lata na walang laman. Hindi naman sa hindi natin binibigyang halaga yung nararamdaman nila. Pero hindi rin kasi maganda na kung sino pa yung panay-paratan lang ginagawa. Sila pa yung dapat pinakikinggan. Huwag pa silang bigyan ng kapangyarihan para kontrolin ka, James. Ikaw lang dapat ang may hawak sa sarili mo. Lagi mo nalang pinalalakas yung loob ko, Rachel. Hindi ko tuloy alam kung paano ko may babalik lahat sa'yo. Yung mga mabubuting ginagawa mo para sa akin. Sa ngayon, parang dasal pa lang muna yung maaambag ko eh. Pero asahan mo, kapag nagkagipitan, nandito lang ako para ipagtanggol ka. Hindi kita iiwanan sa ere. Tandaan mo yan. Naniniwala naman ako sa iyo, James. Dito pa nga lang, di mo na ako pinabayaan. Kaya alam kong hindi mo ko hayaang lapain lang ng halimaw. Oo naman. Sayang naman ang mga maskulo ko kung gagawin ko yon. Kung ako sa inyo, hindi ko pag-uusapan ng mga nilalang na nananahimik sa gigilid. At kapag napansin nila ako, sundan nila ako hanggang sa hukay ko. Magandang gabi po, Tatang. Sino po kayo? Mangisko? Kayo na po ba yan? Kilala mo siya, James? James, iho, akalain mo nga naman. Dito pa pala tayo magkikita ulit, iho. Binata ka na. Malayong malayo na sa gusgusing bata na anak ni Donato at Jera noon. Sino ba tong kasama mo, iho? Ako po pala si Razel, taga-baryo, anak ni... Anak ni Dolores. Kita mo nga naman nagtadhana. Parang dati lang, palagi kayong dumadalaw dito sa gubat para makipaglaro sa akin dahil akala ninyo kaya kong bumukas ng lagusan papunta sa mundo ng mga diwata. Pero ngayon, ang lalaki nyo na. Kaso mukhang hindi kayo pumunta rito para doon. Anong sadya ninyo mga ihot iha? Ang tagal na pala talaga nung panahon yun, Mangisko. Kababalik lang din po namin dito ni Naina. Ilang buwan na rin ang nakakalipas. Hindi lang po ako makahanap ng tiyempo para bisitahin kayo dahil masyado ako nawili dito sa baryo. Kung ganon, dahil napadpad kayong dalawa dito sa gubat, paniguradong may nangyaring hindi maganda sa baryo. At dahil kayong dalawa ang magkasama, hindi ako pwedeng magkamali na baka may kinalaman sa pamilya ninyo ang kaganapan ngayon. Anong nangyari? Nawawala po si Nanay Dolores, Mangisko. Kaya po nandito kami ni Rizal para hanapin po ang nanay niya. Mangisko, alam po nating dati kayong naging albularyo bago kayo tumigil dahil sa nangyari kay Ama. Kaya hindi man po ako umaasa pero nagbabaka sakali lang po ako na baka may alam po kayo kung nasaan si Aling Dolores. Ayaw po kaming tulungan ng mga taga-baryo. At sa totoo lang, sinisisi ko po ang sarili ko sa sitwasyon dahil malaki po ang koneksyon nun sa pamilya namin. Ay, wala kayong aasahan sa mga taga-baryo. Halika kayong dalawa. Doon tayo sa kubo ko mag-usap. Sigurado ka ba sasama tayo sa kanya, James? Magtiwala tayo kay Mang Isko, Rizal. Kumpara sa ating dalawa, mas kabisado na ng matanda ang mga pasikot-sikot dito sa lugar natin. Rachel Liha, naiintindihan ko kung ayaw mong sumama dahil bata pa naman kayo nung huli ninyo kung nakita. At kung wala kang tiwala dahil matanda na ako't uugod-ugod na, huwag kang mag-alala, Iha. Dahil kung meron mang mas masahol kesa sa akin, alam kong ang mga taga-baryo yon.
Wala namang kaso kung hindi kayo susunod ni James. Basta mag-ingat lang kayo pabalik at siguruhin ninyong baliktad ang mga suot ninyong damit para hindi kayo magpabalik-balik sa pinanggalingan ninyo. Pag ganitong oras, gising na sila. Nagtatanong lang naman po, Mang Isko. Sasama naman po kami eh. Tara na, James. Tumigil kami sa harapan ng nag-iisang kubo na nakatirik sa gitna ng gubat. Una kong napansin ang mga bawang at asin na nakapalibot sa buong bahay. Halatang protektado ang lugar mula sa kung anumang masamang nilalang na naghahangad pumasok. May naglalakihang mga puno sa likod nito. Nang makalapit kami, napansin ko na may mga bolo na nakadikit sa dingding ng kubo. Pinagbuksan kami ng pinto ni Mang Isko kaya hindi na kami nagdalawang isip pa na pumasok sa loob. Nga pala Miss Anne, bago tayo magpatuloy, singit ko lang na may balitang kumakalat na may mga magnanakaw daw ng videos ng channel na ito. Para lang sa kaalaman po ng lahat, kung sakali mang marinig nyo ang kwento ko sa ibang channel, paki-report na po agad. Avid listener ako ng Kwentong Takip Silim. Sila lang ang tanging YouTube channel na pinakikinggan ko kaya dito lang din ako nagpadala ng sulat. Salamat. Ayun, pagpasok namin sa kubo, pinaupo kami ni Mang Isko at sinabihan kaming titimplahan niya muna kami ng salaba at pampainit ng tiyan. Mga Isko, naggagamot pa rin po ba kayo ngayon? Naamoy ko po kasi yung pinaghalong amoy ng diniktik na dahon tsaka langis. Oo, pero hindi na madalas. Kung sino lang yung mga personal na pumupunta rito sa kubo ko, ang siyang ginagamot ko. Karamihan mga taga-bukid at konti lang naman sila doon. Kaya konti lang din naman talaga ang nagiging customer ko. Pero wala na sa akin yun, iho. Ang mahalaga ay nakatulong ako sa kanila sa paraang alam ko. Mukha nga rin pong handang-handa na kayo. Kung sakali masugurin tong kubo niyo ng kung anong nilalang. Nakita ko lang po yung plastado ng mga armas niyo sa labas at mga pangontra. Prangka ka talagang bata ka. Nagmana ka talaga kay Dolores. Nang tagal na rin pala ng panahong lumipas. Parang dati lang, palagi kayong pumupunta rito na magkaibigan para makipaglaro sa akin. Tapos ngayon, sabay ko ulit kayong nakita. Yun nga lang, dahil sa sumpa. Pero kung ako kay Erning, dapat alam niya na mangyayari yan. Dapat una pa lang, naging handa na siya na hanggat buhay pa ang mag-iina ng albularyong pinagkaitan nila ng magandang buhay ay makakahanap ng paraan ang galit ni Donato para pagbayarin silang lahat sa kasalanan nila. Mga Isko, 10 taong gulang pa lang ako nung nangyari lahat ng yon. At mula nung umalis kami dito sa baryo, walang kahit anong sinabi sa akin si Ina tungkol sa nangyari dati. Kaya wala akong masyadong ideya. Naaalala kong nangyari ang pagsunog kay Ama pero hindi ko maintindihan kung bakit. Kaya kung hindi mo po sana mamasamain, pwede po bang ikwento mo sa amin ni Rachel ang totoo? May nawala na po ba noon pagkatapos ng pagkawala ni Ama? Ay, marami na iho. Pagkatapos ng trahedya na nangyari sa ama mo, akala ng mga taga-baryo tapos na. Pero ilang hayop tulad ng baka, kambing at baboy ang matatagpuan na lang na patay na. Sabi nila, tuyong-tuyo raw yung balat na parang sinipsip ang dugo. At nagkaroon ng bulong-bulungan na may gumagala raw tuwing kabilugan ng buwan. Pero wala namang napatunayan, kaya ipinagsawalang bahala rin. Sa sumunod na taon, biglang tao naman. Una, yung mga lasing na hindi na nakakauwi. Pagkatapos ay yung batang anak naman ng isa sa mga taong nanunog ng katawan ni Donato. May palatandaan na may itim na abo sa paligid ng katawan. Tapos, may masangsang na amoy ng dugo. Doon pa lang sa itim na abo, naalala nila agad ang ama mo. Kaya nabahala ang mga taga-baryo at muli namang nagturo ng kamay. Kung saan, sinisi nila ang pamilya ninyo, James. Wala namang rason para mabahala sila. Lalo na kung wala naman silang matibay na ebidensya. Hindi ba dapat ganun, Mang Isko?
Silang may kasalanan sa pamilya ni James. Pero bakit parang nabaling pang kasalanan sa kanila? Dahil ang mga katulad nila ay walang konsensya, Hazel. Doon pumasok sa litrato ang nanay at tatay mo, Iha. Dahil sa buong baryo, tanging si Dolores at si Raul lamang ang may mabuting puso na kumupkop sa inyo, James. Ang pamilya nitong si Hazel. Tapos, ang pamilya ko may dahilan kung bakit nawawala ngayon ang nanay Dolores niya. Hindi ba't napakasahol nun, Mang Isko? Huwag mong sisihin ang sarili mo, James. Hindi naman ikaw ang kumuha kay nanay, di ba? Hindi, pero... Yun lang ang sagot na gusto ko marinig. Pero tingin ko, mga iho't Iha, eto na ang tinutukoy ni Donato na magigising ang sumpa niya sa oras na makabalik ang isa sa mga kadugo niya. Ano po ba yung sumpang sinabi niyo, Mang Isko? Palagi po akong kinikwentuhan ni Nanay Dolores tungkol dyan at sinabi niya na tuklasan ko raw po ang pangyayari niyan pero kahit anong gawin ko, hindi ko maalala. Kaya kung ayos lang po sa inyo, pwede niyo po ba kaming kwentuhan ng nangyari? Kaya nga po, Mang Isko eh. Ang alam ko lang pinatay si Ama, pero hindi ko maintindihan kung bakit. Ano po bang kasalanan niya? Ano yung pinagmulan? Hindi niya kasalanan, James. Simulat sa Paul, walang ginawang masama ang ama mo. Pero nung panahong yon, masyadong takot ang mga taga-baryo na harapin ang katotohanan. At kailangan nila ng may masisisi. May mga batang biglang namamatay, walang sugat at walang dahilan para mangyari yon. Ang sabi ng matatanda, may aswang daw na gustong sakupin ang baryo natin. Kaya pinilit ng mga tao ang ama mo na magsagawa ng ritual. Ayaw niya dahil alam niyang delikado. Ang depensa pa nila, ritual daw yon para palayasin ang halimaw. Pero ang hindi nila alam, dasal yon na hindi naman dapat binabanggit. Dahil ginagamit lang yon para talian ang mga masasamang espiritu. Hinding-hindi ko makakalimutan yung nanay mo, Hazel. Si Dolores. Halos lumuhod na para pigilan sila. Pero sarado na ang isip ng mga tao. Nung sinimulan na ni Donato, biglang nag-iba ang hangin. Tahimik, pero mabigat. Habang nagdarasal si Donato, bigla siyang napasigaw. Biglang may boses na alam naming hindi siya. Nagkagulo ang lahat. May mga sulo na natumba, may mga nasunog. At dahil sa takot, binuhusan nila ng langis ang ama mo. Sinindihan. Pero bago siya tuluyang lamunin ng apoy, nagsalita siya. Sinumpa niya ang baryo. Sabi niya, ang takot ninyo, siya ring kakain sa inyo. Hanggat may dugo ko sa lupang to, babalik ako. Kinabukasan, tahimik ang baryo. Pero simula noon, isa-isa na ring nawala ang mga tumulong sa ritual. Bata ka pa noon, James. Umiiyak ka sa tabi ng ina mo, habang si Hazel naman, hawak ng nanay niya. Nakatingin lang at hindi makagalaw. Kaya siguro ngayon, wala na siyang maalala dahil masyadong karumal-dumal ang pangyayaring yon. Ang sumpa, James, hindi yan gawa ng demonyo. Gawa yan ang takot ng mga taong nagkasala. Kaya baka nga bumalik ka. Kasi panahon na para singilin tayo. Nanaginip ako noon. Sa gitna ng plaza nakapalibot ang mga tao. Maraming walang pakialam habang yung iba walang tigil na kinukutsa ang matandang lalaki na nakaluhod sa gitna nilang lahat. Nagsasalita siya ng kung ano-ano at halos hindi na siya makilala ng marami. Doon ko lang napagtanto kung sino siya, Miss Anne. Si Mang Donato. Unti-unting kumakapal yung ulan kaya ramdam ko yung malalaking patak noon sa balat ko. Itigil na ang ritual. Hindi kakayanin to ng katawan ko. Kapitan, tama na ho yan. Hindi niyo dapat ginagawa to kay Donato. Pinahihirapan niyo yung taong tanging makakatulong sa atin sa baryong to. Albularyo ka rin, di ba? Manahimik ka, Dolores. Hindi mo ba nakikita? Nahihirapan siya. Yun ay dahil responsibilidad niyang sagipin ang baryo na ito. Di ba magaling na albularyo siya? Pinagmamalaki ninyo siya. Kaya dapat may magawa siya para matigil na ang kamalasan na dumadapo sa atin dito. Erning, ay parang hindi naman makatarungan ang ginagawa mo sa kasimanyo natin.
Hindi kakayanin ng iisang katawan lang ang puwersa ng aswang na pilit pumapasok dito sa baryo natin. Mukhang masyadong malakas ang isang yon. Hindi mas lalong dapat patunayan ni Donato na karapat dapat siyang tawaging albularyo, Iska. Palayasin niya ang halimaw na yan. Tama na! Itigil niyo na to! Kapitan! Hindi na si Donato yan! Sunugin siya! Kapitan! Sunugin ninyo si Donato ngayon din. Hindi na tao yan. Yan na mismo ang halimaw. Ikaw ang gumawa, Iska. Erling, maawa ka! Wag! Hingal na hingal akong napabangon sa kama. Nung ilibot ko ang tingin sa paligid ko, wala na yung plaza. Wala na rin yung mga nakakairtang bulungan ng mga kapitbahay. Pati na rin yung lalaki na sa tingin ko ay ama ni James. Miss Anne, tanging ako lang ang natira. Hindi ko akalain ganun kalupit no si Mang Ernie. Hanggang ngayon ganun pa rin siya. Yun bang dahilan? Ganun kalala mga nangyari dati, kaya pinilit na lang kalimutan ng utak ko para hindi na ako matrauma pa. Si James, kumusta na kaya siya? Diyos ko, sana bigyan mo pa ako ng lakas na mahanap si Nanay Dolores at para mabigyan din ng katarungan yung nangyari sa ama ni James, pati na rin sa pamilya niya. Lahat ng to, walang kasalanan si Mang Donato. Lahat ng to dulot lang ng kasakiman at kasamaan ng mga taga-baryo. At salamat na rin sa inyo dahil hinipo niyo ang puso ni Nanay. Naging mabuti kayo sa kanya at ipinasa niyo ang kabutihan sa pagkatao niya na ibinigay niya rin sa akin. Dahil kung wala kayo, baka wala nang nakapitan ng pamilya ni James. Kaya salamat. Natatakot man ako dahil baka kung ano nang nangyari kay Nanay. Pero ito lang ho masasabi ko. Itinataas ko at isinusuko ang lahat sa inyo, Diyos ko. Kayo na ho bahala sa pamilya ko. Amen. Kailangan ko makatulog ng maayos para handa at kaya kong harapin ang kahit ano bukas. Sana kayanin ko. Hindi, talagang kakayanin ko. Sana maganda ang tulog ngayon ni James. Ba't ba sobrang alalang-alala ako sa lalaki yun? Hayaan na nga't makatulog na. Ay. Pero sana talaga nasa maayos siyang kalagayan ngayon. Lumipas ang linggo. Mas naging malapit na kami ni James sa isa't isa. Halos naging katuwang ko na nga siya sa pag-aasikaso sa karinderya. Nakaalalay pa rin sa amin si Mang Isko at siya ang nagpapayo sa amin sa mga susunod naming gagawin hanggang sa mahanap namin si Nanay. Sa umaga, sa karinderya kaming dalawa namamalagi. Tapos kapag hapon hanggang gabi naman, nagpupunta kami kay Mang Isko at doon namin sinisimulan yung paghahanap kay Nanay Dolores. Mukhang pagod ka na. Subukan mo kayo magpahinga muna. Hindi ka ba hinahapon yan? Bakit naman ako hahapuin kung kapalit naman nakakasama kita? Sus, binola mo pa ako. Pwede mo naman ako makasama kahit hindi mo ako tinutulungan dito sa karinderya Mga galawan mo ha. Nakalimutan mo yata naniligaw pa rin ako sa'yo, Rachel. Tsaka natutuwa naman akong tinutulungan kita dito sa karinderya nyo. Kasi ramdam ko, may tsansa pang mapalapit ako sa mga kabaryo natin. Di mo naman kailangan maaprubahan nila, James. Ang mahalaga, kaya mo pa rin magpakatao sa kabila ng lahat ng ginagawa nila sa'yo. Naiintindihan ko yung pinupunto mo, Rachel, pero hayaan mo sana akong gawin to. Kung ayos lang sa'yo. Ginagawa mo naman Kaya sino ako para pigilan ka, di ba? Yun nga lang, hindi kasing sarap ng adobo ko yung adobo ni Nanay Dolores. Tsaka wala akong babasweldo sa'yo. Yun lang ba? Walang problema yon. Kahit ano, basta galing sa'yo at para sa'yo, lahat gagawin ko. Ganun pala. O yan, may bagong customer na. Pasikaso naman ha. Salamat. Walang problema. James, teka. Ano pala yan nasa braso mo? Kagat ba yan? Ito? Wala to. Sige na, aasikasuin ko na sila. Yun ang unang beses na may tinago sa akin si James, Miss Anne. Hindi ako pwedeng magkamali sa nakita ko.
Parang sariwang sugat yon na nanggaling sa kagat. Pero ang tanong ko, sino ang gagawa sa kanya nun? At bakit? Hindi ko na lang sana papansinin nang makita kong masama ang tingin sa kanya ng bagong dating na customer at itinataboy siya. Agad akong lumapit sa lamesa nila. Ano ang problema dito, Manang Fe? Ba't yung pinagtatabuyin si James? Simpleng sagot. Ayoko pag silver ako nagtaog dahilan kung bakit may supatong baryo na to. Rachel Iha, kung ako sa'yo, umiwas ka na sa lalaking to at baka mahawa ka pa sa kamalasang dala niyan. Tama ang Lola Fico, Risen. Kung ako na lang kasi ang sinasagot mo noon pa, baka hindi na nadamay si Aling Dolores sa problemang dala niyang si James. At baka ayahay pa ang buhay mo. Kaya kong ibigay ang lahat ng gusto mo. Kung pumunta lang naman kayo dito sa karinderya ko para manggulo, mabuti pa umalis na lang kayo. Sa ibang karinderya na lang kayo kumain. Doon baka kahit anong panggugulong gawin nyo, hayaan pa nila kayo. Kung merong mamalas dito, kayo yon. Dahil ang babati kayo ng negosyo ng iba. Alis na! Ano ba kasi talagang gusto mo, ha, Rachel? Lahat naman kaya kong gawin para sa'yo. Bagay na hindi makakain ni James. Dahil dukha siya, pati na rin ang pamilya niya. Kaya ang hindi mo pa siya sinasagot hanggang ngayon, di ba? Dahil alam mong wala siyang kayang ibigay. At sino nagsabi sa iyo na hindi ko pa siya sinasagot? Sa tingin mo ba, hahayaan lang kitang kutsa-kutsay ng nobyo ko hanggang kailan mo gusto? Wala akong pakialam sa yaman mo kung pangit naman yung ugaling pinapakita mo, Glenn. Kaya kung ako sa'yo, hanggat may pasensya pa ako para sa mga katulad mo, lumayas ka na sa harapan ko. Sama mo niyan lolo mong mata pobre. Ano? Sinagot mo yan? Sinasagot mo na ako? Manahimik ka muna. Kailangan lumayas na sila. Tsaka ako na ipapaliwanag sa'yo mamaya. Ayos ba? Hindi kita pinapatulan dahil alam kong wala akong karapatan kay Rachel. Pero siguro, narinig mo naman yung sinabi ng nobya ko. Baka gusto mong dumistansya. Pili ka lang kung ayaw mo. Distansya o albularyo. Len, halika na. Umalis na tayo rito. Wala kang mapapala sa babaeng yan. Nahawaan na siya ng pagkabaliw ng anak ni Donato. Pero Lola... Umalis na tayo rito, iho. Nang makaalis ang maglola, nag-appear kami ni James, Miss Anne. Parang saglit ko na nakalimutan yung resulta sa ginawa kong pambabaraki na Glenn. Hanggang sa nagkatinginan kami ni James. Nawala yung ngiti sa labi niya pero yung akin, hindi pa rin. Bumuntong hininga ko, Miss Anne. Parang ang dami kong naging realisasyon sa pagsasama namin. Mula sa panliligaw niya, sa pagbili niya palagi sa karinderya namin, sa kagustuhan ni Nanay Dolores na protektahan ang pamilya ni James, hanggang sa sinasamahan ako ni James na hanapin si Nanay at yung panaginip ko na nandun siya. Makapal na bang mukha ko? Kung tatanungin kita tungkol sa sinabi mo kanina kay Glenn at sa Lola Fenya? Bakit naman? Kung karapatan mo naman na magtanong. Dediretsohin na kita, James. Para sa akin, kung magkakanobyo man lang ako, wala naman ang dapat iba kundi ikaw lang. Dahil maraming beses mo nang pinatunayan sa akin na karapat-dapat ka para sa akin. Talaga ba? Rachel? Ibig sabihin, tayo na? Ang kulit mo, no? Pero sige, para sa ikakapanatag ng loob mo, oo, James, sinasagot na kita. Yes! Salamat, Rachel! Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya dahil sa sagot mo. Siya, mamaya ng drama. Tapusin na natin to para maaga tayo makapagsara. Dali na, James! Oh, James, bakit tulala ka? Akala ko ba masaya ka sa atin? Yung baryo, Rachel, naalala ko lang bigla. Hindi nila ako gusto, pati na rin ang pamilya ko. Nakita mo naman kung paano ako itaboy ni na Lola Fe, di ba? Naisip ko lang, hindi ka ba nag-aalala na baka pati ikaw madamay sa sinasabi nilang kamalasan ko? Baka gaya sa akin, pandirian ka rin nila. Baka itaboy ka rin tulad sa ginagawa nila sa akin. Ayokong... Wala ka bang tiwala sa akin, James? Tsaka kailan ba ako naapektuhan sa kanila? Kaya sana huwag kang mag-isip masyado. Isipin mo na lang, kapag nalampasan natin to, makakita nila na hindi naman ikaw at ang pamilya mong tunay na problema, kundi yung pagmamata nila. Pagsisisihan din nila kung ano yung ginawa nila sa'yo at sa pamilya mo. Kaya halika na, asikasuhin na natin to nang matapos na. Hindi ko alam gagawin ko kung wala ka. Sa sitwasyon na meron ako ngayon, mas mabuting sabihin na hindi ko alam ang gagawin ko kung ikaw, James, ang wala sa tabi ko. Kaya salamat. Sana malampasan natin to. Maniwala ka lang, Rachel. Kaya natin.
Siya ang kinapitan ko, Miss Anne. Isa na rin siguro sa dahilan kung bakit ko siya nagustuhan ay dahil maliban sa siya ang kasama ko ngayon sa lahat ng laban ko sa buhay, ay yung kahit gaano siya pinagdadamutan ng mga taga-baryo ng kabaitan, nagagawa pa rin niyang harapin ang kapwa niya na para bang wala siyang sama ng loob dito. Doon ako humanga, Miss Anne, sa kung ano siya bilang tao. Ramdam ko yung hirap na kahit wala ka namang ginagawang masama ay nakakahanap pa rin ng iba ng butas para siraan ka. Pero siya, ang bait pa rin. Kaya alam ko, hindi ako nagkamali sa pagpili sa kanya. Sana siya ang hindi magsisi sa huli dahil akong ginusto niyang nobyahin. Kung papala rin, sana makita pa rin namin si Nanay Dolores dahil alam kong matutuwa yon. Lalo na't kahit noon pa man, botong-boto na sa kanya si Nanay. Kahit ako, boto din sa kanya para sa sarili ko. Hindi ka ba hahanapin ng ina mo, James? Gabi na pero nandito ka pa rin sa kubo ko. Nobya kita, Rizel. Natural lang naman siguro na magkasama tayo ngayon, di ba? Tsaka alam ko matapang ka. Alam ko rin na kaya mong sarili mo. Pero gusto ko pa rin samahan ka kasi parte na rin yun ang pagiging nobyo mo. Alam naman ni ina na tayo na eh. At pasaya siya para sa atin. Kaya kung wala pa ako sa amin, alam niya nandito lang ako sa'yo. Sigurado ka, ha? Ayos lang naman sa akin na nandito ka para meron din ako ang kakwentuhan. Gusto ko lang masigurado kasi syempre mahirap naman yung sa akin na lang umiikot ang mundo mo. Baka mamaya niyan, nagtatampo na pala ang ina mo, hindi mo lang alam. Ayoko naman magalit siya sa akin kahit pa sabihin may relasyon tayo. Hindi ko naman nahahayaang ganun. Ayokong hindi ang kanya. Kahit na malabong mangyari yun dahil malaki ang pasasalamat ni ina sa pamilya mo. Dahil sa sakripisyong ginawa niyo dati para sa pamilya namin. Kaya ano man lang ba yung masamaan kita at madamayan, di ba? Pasensya na kung sa ngayon, ito pa lang yung kaya kong gawin para sa'yo. Huwag kang ganyan. Marami ka nang nagawa, no? Ano yun? May narinig ka ba, Rachel? Oo, nanggagaling sa labas eh. Tara, labasin natin. Baka makakuha pa tayo ng sagot yan. Ha? Sigurado ka ba? Pero wala tayong gamit. May bolot, sundang ako rito. Gamitin natin. Bilisan mo na. Tara, tara! Mabilis kaming lumabas ng bahay ni James tsaka sinundan yung bumubulong. Papunta yun sa gubat kaya mas naging alerto kami ni James dahil habang patagal ng patagal yung paglalakad namin, mas bumibigat yung ere ng paligid na para bang pinararamdam sa amin na delikado yung pupuntahan namin, Miss Anne. Ang baho. Parang amoy bulok. May patay na hayop ka ba nakakita, James? Wala, Rachel. Pero amoy na amoy ko. Tsaka parang malapit na tayo sa ilog. Naririnig ko na yung agos eh. Sandali. Ano to? Damit? Rachel, puno ng dugo. Si nanay. Ganito yung damit niya ng huling gabing kasama ko siya, James. Kay Nanay Dolores to, hindi ko pwede magkamali. Nay! Nasaan ka, Nay? Hindi ako pwede magkamali, James. Kay Nanay Dolores ang damit na to. Pero nasan siya? Bakit damit na lang niya nandito? Hindi ko rin alam. Pero hahanap tayo ng paraan, Rachel. Hahanapin natin ang Nanay Dolores mo. Kumalma ka muna. Kailangan makapag-isip tayo ng matino. Sino yun? Umalis na tayo rito, Rachel. Dalhin mo yung damit ni Nanay Dolores. Amoy suka at dugo, James. Parang adobo. Mamaya na yan. Tara na, delikado na rito. Saan tayo pupunta? Paano si nanay? Makinig ka, Rachel. Kailangan pag ginanap natin ang kung sino mang may hawak sa Nanay Dolores mo. Dapat handa tayo. Dapat mababawi natin siya agad. Dapat sapat yung nalalaman natin para mapatumba natin ang kung sino mang kalaban natin. Kay Mang Isko. Puntahan natin si Mang Isko, Rachel. Gustuhin ko mang pumalag pero may punto ang sinabi ni James, Miss Anne. Sa mga oras na yon, mas lamang ang may alam. Tsaka may lakas para harapin ang dapat naming harapin kaya't nagpaubaya ako kay James para puntahan si Mang Isko. Hindi ko naman maitatanggi, Miss Anne, na kung may isang tao kami na dapat pagkatiwalaan at paniwalaan sa mga panahong yon ay walang iba kundi si Mang Isko.
Pero pagdating namin sa kubo niya, hindi pa man kami nakakapasok sa loob ng kubo, may kakaibang bumubulong na kaming naririnig. Parang nagre-ritual. Pipigilan pa sana ako ni James pero huli na. Nabuksan ko ng pinto ng kubo ng matanda. At ang hindi ko inaasahan, gugulatin ako ng presensya ng isang tao na kanina lang ay iniiyakan ko. Nanay? Nanay Dolores? Pasok kayong dalawa, Rachel at James. Pero nakikiusap ako, huwag sana kayong masyadong maingay habang may ginagawa ako. Mang Isko, anong ginagawa rito ni nanay? Paano siya napunta rito sa inyo? Tumahimik muna tayo, Rachel. Patapusin muna natin siya sa ginagawa niya. Mukhang malapit na rin naman. Sigurado naman akong magpapaliwanag siya sa atin kung bakit nandito si Aling Dolores. Hindi ko na siya makilala, James. Tulala siya at sobrang putla ng balat niya. Parang ilang linggo siyang walang kain at yung damit niya, gutay-gutay. Parang hindi na siya si Nanay Dolores ko. Sa ngalan ng pangalan na nagpataw ng parusang to sa babaeng nasa harapan ko, lumayas ka! Nay! Rachel, dito ka lang. Hindi ka namin tinatanggap. Hindi ka tinatanggap ng katawang to, pati na rin ang baryo. Umalis ka na! Tama na! Hindi ko na kaya! Yung usok, parang itsura ni Ama. Hindi pa ako tapos. Hindi ako matatapos sa inyo. Hindi ko kayo lulubayan. Hindi ko kayo tatantanan. Tama na! Mang Isko, hirap na ako si nanay. Tigilan niya ng ritual na to. Kung titigilan ko to, hindi na siya makakabalik sa dati niyang sarili, Rachel. Kailangang mapaalis ko ang espiritu ng aswang na to at nang makabalik siya sa tunay niyang pinanggalingan. Pero, Hirap na ako. Ayoko na. Tigilan niyo na ako. Bigla na lang bumagsak si Nanay Dolores sa papag, kaya mabilis kaming lumapit ni James sa kanya para alalayan siya. Iyak ako ng iyak, Miss Anne. Yun ang unang beses na nakita ko si Nanay Dolores sa ganong estado. At hindi ko matanggap na wala man lang akong magawa para sa kanya. Parang kahit hinahanap ko siya, hindi sapat dahil nakuha pa rin siya at napaglaruan ng espiritong sumapi sa kanya. Pasensya na, Rachel, pero sa tingin ko, dapat magpaalam ka na sa Nanay Dolores mo. ano sinasabi mo, Mang Isko? Bakit ako magpapaalam kay nanay? Ayoko! Mahirap mang tanggapin, pero kailangan masyadong malakas ang espiritu ng halimaw na sumapi sa kanya at hindi kinaya ng katawan niya ang isinagawa kong orasyon. Masyadong mabuti ang puso ng Nanay Dolores mo para sa paghihigante ni Donato sa baryo. Paghihigante? Sinasabi niyo hubang si Amang ang dahilan kung bakit ganitong estado ni Aling Dolores ngayon? Tama ka, James. Nang makita ko kanina sa ilog si Dolores, ay tila wala na siyang buhay. Kaya dinala ko siya rito sa kubo ko. Malalagutan na siya ng hininga, pero sinubukan ko pa rin siyang isalba. Akala ko'y kakayanin ng katawan niya ang orasyon ko, pero masyadong malakas ang espiritu na sumapi sa kanya. Ibig sabihin, Patay na si nanay. Iniwan na niya ako. Hindi pwedeng mangyari to. pasensya na. Ginawa ko ang makakaya ko. Patawad, Rachel. Pasensya na talaga. Pasensya na, Aling Dolores. Pagkatapos nung gabing yun, para na ring namatay ang kalahati ng pagkatao ko, Miss Anne. Walang gabi na hindi ako umiiyak, hindi humihingi ng tawad dahil pakiramdam ko, nagkulang ako sa paghahanap at pagdarasal na sana makita na si Nanay Dolores. Pero ngayon, heto, ang puntod niya na lang ang tanging patunay ko na sa huli, nakita ko pa rin siya. At nakasama kahit saglit lang sa huling hininga niya.
Inalayan ko siya ng adobo, Miss Anne, ang putahe na paborito ng lahat na niluluto niya, na sa tingin ko, ako na ang magpapatuloy dahil wala na siya mula ngayon. Ang sakit-sakit ng puso ko, Miss Anne. Hindi ko alam kung paano akong magsisimula. Pero parang wala na nga rin akong lakas dahil wala si James sa tabi ko. Ewan ko, pero mula nung gabing nangyari yung kay Nanay Dolores sa kubo ni Mang Isko, ay hindi ko na ulit nakita pa siya. Iniisip ko baka sinisisi na naman niya ang sarili niya, pati na rin ang pamilya niya sa nangyaring ito. Pero para sa akin, hindi yun ang problema, kundi ang mapanghusgang tao sa baryo namin. Dahil pag uwi ko sa kubo, sinalubong ako ni Mang Erning. Naniniwala ka na ba sa akin, Iha, na ang pamilya ng nobyo mo ang dahilan kung bakit minamalas na naman ang baryo natin? Sana ngayon, naniniwala ka na makiisa ka na sa amin sa pagpapalaya sa kanila sa baryong ito. Walang magandang hatid ang pamilya niya sa lugar natin, Rachel. Kung hindi ka maniniwala sa akin, Iha, ikaw lang din ang mapapahamak sa huli. Hindi lang yon, kundi pati na rin ang mga kasimanyo natin. Ilalagay mo sa alanganin. Sana'y maintindihan mo kami kung saan kami nagkagaling. Hindi to dulot ng simpleng takot lang, kundi mas malalim pa. Mang Erning, ayoko pong bastusin kayo. Kahit pa paano nire-respeto ko pa rin kung ano yung dahilan kung bakit ganun na lang ang takot yung sa pamilya ni James. Oo, sige. Sabihin na natin isinumpa ni Donato ang baryong to nung nabubuhay pa siya at natatakot kayo na baka ang pagbabalik ng pamilya ni James ang mitya nun. Pero hindi yun ang tunay na problema dito, Mang Erning. Hindi ang sumpa ni Donato, kundi kayo mismo. Kayo mga taga-baryo. Anong sinabi mo, Rachel? Ang kapal lang mukha mong bata ka para sabihin niya sa harap ko. Hindi mo alam kung anong sinasabi mo, Iha. Alam mo ba ang totoong nangyari noon? Oo, alam ko. Sinabi ni Mang Isko lahat sa amin ni James nung pumunta kami sa gubat. Alam na namin ang lahat, Mang Erning. Hindi po ba kayo nahiya sa ginawa niyo sa pamilya ni James? Dahil sa inyo, yung batang 10 taong gulang pa lang noon, nawala ng ama dahil sa kasakiman niyo. Tapos kayo pang may ganang umakto na parang kayo pa ang agrabyado? Mag-isip-isip naman ho kayo. Si Isko. Sa lahat ng tao talaga si Isko pa ang pinagkatiwalaan niyo, Rachel. Ganun na ba talaga kayo kaututo? Tsaka si James, talagang naniniwala kang hindi niya alam ang tungkol sa lahi niya. Imposible, Iha. Dahil kahit doon pa, kalat na yan sa baryo. Yung ritual, yun lang ang tanging paraan namin para mapalayas ang espiritong kinulong ni Donato sa baryo na ito. Dahil gusto niyang sakupin ang baryo namin. Si Donato at ang pamilya ni James. Sila ang huling lahi ng mga aswang na natitira sa baryong ito. Anong ibig niyo sabihin, Mang Erning? Ganito ka na ba talaga kababa? Nasisiraan mo yung tao sa harapan ng iba para lang may mapatunayan ka? Bakit hindi mo hanapin ang journal ng Nanay Dolores mo? Nandun ang sagot sa lahat ng tanong mo. At para rin sabihin ko sa iyo, lahat ng taong binanggit mo na akala mo'y kakampi mo, Rachel, sila rin ang dahilan kung bakit nangyari ito. Ano? At kapag nahanap mo na, saka mo ako balikan para sisihin uli sa bagay na ginawa ko lang naman ang dapat. Litong-lito ako, Miss Anne. Noong mga oras na yon, hindi ko malaman ang gagawin ko. Kung sino ba ang dapat kong pagkatiwalaan. Kung si Mang Erning o si Mang Isko. Higit sa lahat, ang nobyo kong si James. Naaawa pa rin ako sa kanya dahil alam kong ang hirap na walang naniniwala sa'yo. Kaya para sa ikapapanatag ng puso't isip ko, kinalkal ko ang baul ni Nanay Dolores sa loob ng kwarto namin. At doon, nakita ko ang journal niya. Kahit kailan hindi ko nagawang pakialaman ang mga gamit ni Nanay dahil kanya yon. Di ako pinalaking bastos ng magulang ko para makialam ng bagay na hindi naman sa akin, lalo pa ang angkinin yun. Pero ngayon, hindi ko na rin alam. Ipagdarasal ko na lang na sana patawarin ako ni Nanay Dolores sa gagawin kong pangingialam sa mga gamit niya. Nay, kung nakikita mo man tong ginagawa ko, pasensya ka na. Kailangan ko lang naman ng sagot para na rin matahimik ako.
Pakiramdam ko kasi, hindi ako makakatulog kapag hindi ko nalaman kung ano yung totoong sinasabi ng Mang Erning eh. Eto na. Pasensya na talaga, Nay. Kung nababasa mo to, anak, ibig sabihin, bumalik na ang sumpa. Anong ibig sabihin nito, Nay? Huling habili mo ba tong journal mo para sa akin? Alam ko marami ka nang nakalimutan, Rizel. Pero anak, hindi mo yan kasalanan. Naiintindihan kong bata ka pa noon, 7 taon lang, at nakita mo lahat. Narinig mo kung paano siwigaw si Donato bago siya lamunin ng apoy. Sina Erning at Isko, sila ang nag-udyo kay Donato na gawin ang ritual. Sabi nila para mapalayas ang aswang. Pero ang dasal na ginamit hindi panlaban, anak, kundi panawagan. Tinawag nilang nilalang na pinagtataguan ng mga aswang kapag nais nilang magbalat tao. Hindi dahil gusto nilang iligtas ang baryo, kundi dahil gusto nilang makuha ang kapangyarihan ng dasal. Pinainom nila siya ng dugo ng aswang para daw makulong sa katawan niya ang dilim. Pero sino ba ang kaya magdala ng ganon? Nasira ang isip niya at sa takot ng mga tao, sinunog nila siya. Mula noon, isa-isa na ring nawala ang mga taong nandun sa ritual. Ako lang ang natira. At alam kong darating ulit ang araw na gugustuhin ng dilim na bumalik. Kaya pinili kong bantayan si James at ang pamilya nila. Hindi nila alam, pero bawat adobo na niluluto ko, may halong halamang dila ng gabi. Hindi yun lason, anak. Panlinis yun, pananggalang. Kapag may dugong may bahid ang sumpa, mararamdaman niya agad yung lasa noon. Mapait, parang bakal. Unti-unti, lalabas yung totoo niyang anyo. Kaya walang aswang na lumalapit sa karinderya natin. Bata ka pa noon, pero lagi kitang pinapalayo tuwing may bagong customer na galing bundok. Hindi para itago ang katotohanan, kundi para protektahan ka. Kung sakaling dumating ang araw na ako nang maramdaman mong nagbago, anak, huwag ka magtago. Magluto ka ng adobo. Hayaang ang init ng kawali ang magtaboy sa dilim sa loob ko. At kung hindi na ako bumalik sa dati, tandaan mong hindi ako halimaw. Ina ako na gumawa ng kasunduan para mabuhay ka. Mang Erning, Mang Isko, kayo palang totoong dahilan ng lahat ng to! Nung gabing yon, naghanda ako, Miss Anne. Lahat ng sangkap na itinabi ni Nanay para sa adobo niya, nilikom ko at nilagay sa iisang lalagyan. Sa likod ng journal, nakita kong nakasulat ang recipe ng adobo sa gabi ni Nanay Dolores na ilang taon kong pinag-isipan kung anong sikreto at bakit napakasarap nun. Yun pala, pananggalang sa mga aswang. Wala na akong oras nun, pero sobrang hangang-hanga ako sa katalinuhan ni Nanay. Ika nga, basta mga nanay, alam nila lahat. Niluto ko ang adobo at tinabi sa lamesa. Pagkatapos nun, ay nagdesisyon akong kukumprontahin ko si Mang Isko. Dala ang pinunit kong pahina ng journal ni Nanay. Nang pagbukas ko ng pinto, bumungad ang isang taong ilang araw ng laman ng utak ko. James! Hindi ko na makilala si James noong mga oras na yon, Miss Anne. Putlang-putla na ang itsura niya, sobrang dry ng labi niya at ang laki ng itim sa ilalim ng mga mata niya. At ang daming sugat na kitang-kita sa leeg at braso niya. Bakit ka pa pumunta rito, James? Nakakita mo ba yung itsura mo? Hindi ka na yan. Hindi ka ba nag-aalala para sa sarili mo? Lumabas ka pa ng gabi. Gusto kong humingi ng tawad sa iyo, Rachel. Ang totoo niyan, hindi ko na alam kung paano pa ako haharap sa iyo. Kung humingi ka ng tawad para sa pamilya mo, Hindi. Hindi dahil doon. Yung kay Aling Dolores. Rachel, hindi ko alam. hindi mo alam ang alin. Hindi ko alam na ako palang kumuha sa kanya. Anong ibig mo sabihin, James? Na ikaw ang kumuha kay Nanay Dolores? Ikaw ang dahilan kung bakit ilang linggo ako hindi makatulog kakaisip kung nasa ng nanay ko? Pero bakit, James? Ikaw ang kasama ko sa lahat ng to. Bakit mo nagawa sa akin to? Rachel, hindi ko alam. Yun ang totoo.
Kahit ipako pa ako sa krus ng paulit-ulit, talagang wala akong ideya sa nagawa ko. Ni hindi ko alam na magiging ganitong kalalabasan. Hindi ko alam na pati ang pamilya ko. Hindi lang simpleng biktima ng mga tao sa baryo. Rachel, ang pamilya ko, lahat kami. Naalaman namin may dugo kaming aswang. Ano? At nalaman ko yun dahil sa kakaibang naramdaman ko mula nung kinakain namin ang adobo ni Aling Dolores. Pero yung kanya, yung nagawa ko, hindi ko alam kung paano. Basta nang unti-unti ko nang maramdaman lahat ng senyales ng dugong meron ako. Pumunta ako kay Mang Isko. At siya ang nagsiwalat ng lahat sa akin na ang pagiging aswang ko ay umaatake lang pag wala akong malay. Nagigising na lang akong nandun na ako sa bakuran namin, walang damit at may sugat-sugat sa katawan. Pero paano? Paano mo nalaman na ikaw ang kumuha kay nanay? Rachel, bumalik siya. Bago pa man makapagsalita si James, narinig na namin ang sigawan sa labas ng kubo. Nagkatinginan kami ni James at tanging pag-iling lang ang ginawa niya. Doon ako na alerto, Miss Anne. Agad kong kinuha ang bolo at sundang sa gilid ng pinto at lumabas ng kubo. Bumungad sa akin ang mga taong nagsisigawan. Kasama na doon si Mang Erning na taimtim na nagdarasal sa gitna ng kalsada. Nang tingnan ko ang langit, walang bakas ng bituin at buwan at may nagbabadya pang pagbagsak ng ulan. Isa lang ang ibig sabihin nun, Miss Anne. Magiging madilim ang gabing ito para sa aming lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Kung sino ka mang demonyo ka, lumayas ka. Lumayo ka sa katawan ng babae niya. Erning, hanggang ngayon dasal pa rin. Pero di mo naman kayang harapin yung ginawa mo. Hanggang kailan mo kami gagalitin, Donato? Nagwala ka at halos patayin mo kaming lahat. Ito ang dahilan kung bakit ka namin sinulog. Hindi totoo yan! Kayo ni Mang Isko pumatay kay Mang Donato dahil gusto niyo kayo lang ang may kapangyarihan dito! Kapangyarihan! Iligtas ko ang baryong ito. Kung hindi dahil sa akin, matagal lang patay kayong lahat. Niligtas o sinakripisyo? Hindi mo na ako niligtas, Erning. Ginamit mo ko. Dolores, hindi ikaw yan! Tigilan na yung maraming satsat. Tapusin na natin to. Hindi na ako nakagalaw sa kinatatayuan ko nang unti-unting magbago ang itsura ni Nanay, Miss Anne. Yung mata niya kulay abo, hindi puti, hindi itim, parang putik na may apoy sa loob. At nang ngumiti siya, may mga ngipin na hindi pantay. Parang binunot sa iba't ibang bibig. Kumakbang siya. Yung bawat tapak niya parang lumulubog sa lupa. Literal, parang hinihigop ng putik yung mga paa niya. Tapos bigla siyang bumilis. Isang iglap lang, nasa harap na siya ni Mang Erning. Sumigaw si Isko, sabay-saboy ng asin. Tumama sa balat ni Nanay Dolores, pero imbis na umatras, tumawa siya. Yung tawa niya, halatang hindi galing sa kanya lang. Parang chorus ng maraming boses, puro galit. Hinawakan niya ang braso ni Mang Erning at doon nagsimula. Yung balat ng matanda nagkulay apo, parang tinutunaw. Sumisigaw si Mang Erning habang sinusubukang kumawala, pero mas lalo lang humihigpit ang hawak ni Nanay Dolores. Yung mga ugat sa braso niya lumabas, itim, parang gumagapang, tapos may tunog na crack. Nahulog si Mang Erning sa lupa, pilipit ang katawan. Nahagip ng tingin ko si James, nasa di kalayuan, napaatras. Nakatingin lang siya, nanginginig, habang nakikita kung paanong nilamon ng dilim si Nanay Dolores. At doon ko nakita yung full transformation ni James. Hindi siya halimaw na may pakpak o kuko. Mas masahol. Yung buong katawan niya parang sinabuyan ng abo at dugo. Yung dila niya humaba parang sa aso pero itim. At bawat hinga niya may usok na lumalabas na amoy sunog na kandila. James! Huwag kang lumapit! Hindi yan si Nanay Dolores! Pero siya yung tanging taong naniwala sa akin. Siya yung tumulong sa amin noon. Tinulungan kita, James. Kasi alam kong ikaw lang ang makakatapos nito. Rachel!
Tumakbo ka na! Ako na rito! Pero Mang Isko, nanay ko yan. Kilala pa rin niya ako. Hindi ako matatakot dahil wala akong pagkakamali sa kanya. Di gaya niyo! Ang takot, anak, hindi nawawala. Pinagbabayaran lang. Nay! Adobo! Hirap na ako, anak. Katapusan mo na! Aling Dolores! Mabilis na tumakbo si James papunta kay Mang Erning at sinunggaban nito ng kagat. Malakas na sumigaw ang matanda dahil hindi niya inaasahan ang pagsugod ni James. Samantala, tumakbo naman ako papasok sa loob ng bahay at kinuha ang niluto kong adobo. Paglabas ko ng kubo, nakita kong sumigaw si Nanay Dolores. Kahit hirap na ay pinilit pa rin lumaban. Sakmal niya sa leeg si Mang Erning, habang si James naman ay sinisip-sip ang leeg ni Mang Erning. Inilapag ko muna yon sa isang gilid bago nakisali at hinugot sa bewang ko ang bolo at itinarak yon sa katawan ni Mang Erning. Lumabas ang dugo sa bibig niya, habang ang mga mata niya ay punong-puno ng sakit at poot. Hayop kayong lahat! Kailangan mong pagbayaran ang kasalanan mo, Mang Erning. Hindi habang buhay, matatagkasan mo mga tao minsan mong inagrabyado. Rachel! Nay! Hindi ko maintindihan kung bakit o paano. Dahil alam ko inilibing na kita. Pero Nay, hindi na yan mahalaga. Hindi pa ako handa mawala ka. May mga bagay na kailangan nating tanggapin. Lalo pat kung yun ang nakatakda. Kahit ako, anak, nung una, hindi ko gustong intindihin kung bakit kailangang mangyari ito. Pero nandito na tayo at nangyari na. Ipagpasa Diyos na lamang natin ang lahat. Si James, mabuti siyang bata. Hindi niya alam ang lahat ng ito. Pero kahit ganun, naiintindihan ko siya. Kaya ikaw, Rachel, sana maintindihan mo rin kung bakit may mga bagay siya na hindi niya kayang ipaliwanag sa iyo. At yung adobo na gusto ko na ulit matikman. Yung adobo. Pero Nay, baka kapag ginawa niyo yun, tuluyan ka na pumawala sa akin. Na hindi ko kakayanin. Hindi ko pa kaya. Yun lang ang tanging paraan, Rachel, para maputol na ang sumpa. Aling Dolores! Rachel! Sana mapatawad niyo po ako. Sana mapatawad niyo rin si Ama. Ako ang humihingi ng tawad kay Donato James. Dahil ito lang ang tanging nagawa ko para sa pamilya niyo. Ibang klase ka talaga, Nay. Sobrang bigat ng puso ko habang ipinaghahanda ko ng pagkain sina James at Nanay Dolores, Miss Anne. Hindi ko akalain na darating sa puntong ipaghahanda ko sila ng huling hapunan nila kasama ko. Nang pagmasdan ko silang dalawa, parang matagal na silang handa sa kung ano pa mang pwede nilang harapin pagkatapos nito. Na-miss ko tong adobo mo, Aling Dolores. Salamat, iyo. Parang hindi ko kaya. Pwede bang wag na? Wag na natin tong gawin. Pakiramdam ko mamamatay ako, Nay. Kailangan mong tapakan ang loob mo, Rachel. Mahal. Sundin mo na siya, Rachel. Gusto ko na rin magpahinga, anak. Hirap. Nahirap ng katawan ko. Si Ama, nandyan pa ba siya sa katawan mo, Aling Dolores? Hindi ko alam, iyo. Pero kung may gusto kang sabihin sa kanya, sabihin mo lang. Alam ko namang maririnig ka niya. Ama, mahal na mahal kita. Naiyak ako sa sinabi ni James, lalo na nung nakita kong nag-react yung katawan ni Nanay Dolores. Sumandok si James ng adobo at nilagay yon sa plato. Tsaka niya ito kinain. Miss Anne, sa unang pagkakataon, bigla akong natakot sa kanya. Hindi dahil nakita ko kung paano siya halos tunawin ng adobo,
dahil unti-unting naglalabasan ng usok sa katawan niya. Hindi dahil alam ko rin sa sarili ko na hindi ko kakayanin pag nawala siya sa akin. Pero alam kong kailangan ko rin siyang pakawalan. Kaya inabot ko sa kanya ang kutsilyo. Hindi siya nagdalawang isip na kunin yon, Miss Anne. James, labanan mo yung dugo mo. James, mahal na mahal kita. Salamat, anak. Rachel, magpakatatag ka. Alam kong matapang ka. Rachel, mahal na mahal kita. Mahal ko. Halos maglupasay ako nang makita ko kung paano sila unti-unting mawala sa harapan ko. Sobrang bigat ng dibdib ko at halos hindi ko na malaman ang gagawin ko, Miss Anne. Tanging pag-iyak na lang ang nagawa ko nung gabing yon, hanggang sa tuluyan ng matahimik ang paligid ko. Alam kong nung mga oras na yon, wala na talaga sila James at Nanay Dolores. Ibig sabihin lang nun, tapos na ang sumpa. Muli akong nagbukas ng karinderya at kahit mahirap para sa akin na magsimulang muli, alam kong ito ang gusto ni Nanay Dolores para sa akin. Ang makakuha ng lakas sa pagkakaroon ng panibagong simula. Bumalik sa dati ang baryo, tahimik at parang walang nangyari. Naisip ko nga noon, ano kayang naramdaman nila nung mga panahong na puno ng takot ang mga tao dito sa baryo dahil sa kasakiman nila. Na kung marunong silang magbigay ng konsiderasyon sa kapwa, baka hindi tinamaan ito ng sumpa. Rachel, iha. Nalaman ko ang nangyari kay Dolores, pati na rin kay James at sa pamilya niya. Gusto ko lang malaman mo na nakikirabay ako sa iyo. Maraming salamat po, Lola Fe. Pasensya na po kung hindi naging maganda pakitungo ko sa inyo noon. Sana bigyan niyo pa ako ng pagkakataon na ayusin yun ngayon. Ay, wala na yun, iha. Ako nga dapat ang humingi ng tawad sa iyo. Alam ko ang nangyari noon, pero ipinagsawalang bahala ko yun dahil ang naging mas mahalaga para sa akin noong mga panahong yun ay huwag madamay ang kayamanan ng pamilya ko. Inaamin ko, nagsakim ako at naging madamot. Isa ang pamilya ko sa mga natulungan ni Donato noong kabataan pa namin. Pero dahil tinalikuran siya ng buong baryo sa pamumuno ni na Erning at Isko, ay tinalikuran ko rin siya. At hindi tama yun. Ganon din kay Dolores. Kaya patawad. Rachel, pasensya na ha. Naging mapilit ako. Kahit alam kong ayaw mo sa akin, pinipilit ko pa rin ang sarili ko sa'yo. At hindi tama yun. Kaya sana mapatawad mo ko. Sino ba naman ako para hindi kayo patawarin, di ba? Huwag kayong mag-alala dahil ayos na. Pwede na kayo ulit kumain dito sa karinderya namin. Salamat, iha. Iyon naman ang mahalaga, hindi ba? Ang humingi sila ng tawad at pagsisihan nila ang mga naging pagkukulang nila noon. Doon naman ako humanga kina Lola Fe at Glenn dahil meron silang paninindigan. At may natira pang pagiging makatao sa kanila. Sana nga lang at magtuloy-tuloy na yon. Maaga rin akong nagsara at dumiretso sa puntod ni na James at Nanay Dolores. Dala-dala ko ang adobo ko na niluto ko para sa kanila. Pagkalapag ko nun sa lapida, tumingala ako at napangiti dahil maaliwalas ang langit noong mga panahong yon. Totoo palang tapos na, James. Nay, sana kung nasaan kayo ngayon, maging masaya kayo. Lagi ko kayong dadalawin dito. Miss na miss ko na kayo. Niyakap ko na lang ang tuhod ko habang pinagmamasdan ang pangalan ni James at Nanay Dolores sa mga lapida nila. At himala dahil ang gaan ng puso ko ng mga oras na yon. Naramdaman ko pa rin parang niyakap ako ng hangin. Ang sarap sa pakiramdam.
Dito na po nagtatapos ang sulat ko, Miss Anne. Hanggang ngayon, hindi ko akalain na magkakaroon ako ng lakas ng loob na ibahagi ang kwentong ito sa inyo. Dahil sa matagal na panahon ay puno ako ng takot. Takot na baka muling bumalik at magising ang sumpa kung papakialaman ko pa ang bagay na matagal nang hindi dapat pinapakialaman. Sa nagdaang taon, lumago ang karinderya ni Nanay Dolores at nakilala ang adobo bilang pangunahing putahe na binabalik-balikan ng mga taga-ibang baryo. Tapos si Glenn, nanligaw siya ulit sa akin. Ilang taon din, mga 1 o 2 bago ko siya sinagot. Dahil gusto ko siyang makilala ng lubusan at hindi naman ako agad-agad na nakausad kay James. At ngayon, may 2 na kaming anak na ang pangalan ay Dory at James. Na siya mismong pumili dahil alam niyang ang 2 taong yon ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Kaya malaki rin ang pasasalamat ko sa kanya dahil minahal niya talaga ako ng totoo at natutunan ko rin na mahalin siya. Kaya ngayon maganda at maayos ang takbo ng buhay naming 2. Maraming salamat po sa pakikinig sa kwento ko mga kapwa ko listeners at sa pagbabasa ng kwento ko, Miss Anne. Sana mapili po itong sulat ko na maibahagi sa channel ninyo. Hindi na po ako makapaghintay na maibahagi ang kwentong ito sa YouTube ng Kwentong Takip Silim. Much love, Razel. Wow! Love and sacrifice. Yun ang pinakatema nitong kwento ni Sender. Napakaswerte niya dahil 2 lalaki ang nagmahal sa kanya na ginawa ang lahat para patunayan ang pag-ibig nila para sa kanya. Jackpot pa dahil may napaka mapag-alaga siyang ina na gagawin ang lahat para lang protektahan siya. Kayo ba, listeners, naranasan niyo na bang magsakripisyo para sa mga taong mahal ninyo? Baka pwede niyo kaming kwentuhan sa comment section kung anong klaseng sakripisyo ang ginawa niyo para sa pagmamahal. At ano naman ang ginawa ng taong mahal ninyo? Paki-comment na rin kung anong team kayo. #Team James o #Team Glenn. At bakit? Magbabasa ako ha? Maraming salamat, listeners. This has been Miss Anne of Kwentong Takip Silim. Signing off.